Dahil nga ayos na naman ang aming baklad, kaya lagi naman akong pumupunta dito sa dagat. Hindi para magtambay, kundi para kumuha ng isda. Ang pagtibaw kasi sa baklad ay isa sa gabi at isa naman sa umaga. Medyo nahihirapan lang ako kapag ang tibaw ay madaling araw na dahil kailangan talaga magpuyat. Ang pinagtayuan ko kasi ng baklad ay halos nauubusan talaga ng tubig kapag low tide. Kaya kailangan talaga puntahan yung huli dahil kapag pinabayaan ay mamamatay lang. Kagabi nakapag-umpisa na ako magtibaw at ngayon naman ay magtitibaw naman ako ulit. Dito nga sa Padalagan ay meron naman ako nakitang isang isda na nakatalang. Sana meron itong mga kasama na nasa loob na para madami na naman tayong pangulam. Hindi kasi pare-parehas ang huli ng baklad. Minsan sa gabi madami. Pagdating naman sa umaga ay kukunti. Pero may mga pagkakataon naman na araw-gabi ay madami pa rin ang huli. Dumiretso agad ako dito sa maliit na bunuan at ang aking nakita nga ay dadalawang pirasong isda. Nang nakuha ko na yung isda dun sa isang bunuan, pumunta naman ako dito sa pangalawang area para tingnan kung meron ding laman. Pagpasok ko nga ay puro kula po ang aking nakita, kaya diretso ko na sinilip yung malaking bunuan. At meron nga ako nakita ang isang malaking isda. Ito yung parang butete na walang lason at meron siyang mga tinik na ang tawag dito sa amin ay musi. Pero bago ko siya kunin ay kailangan ko munang alisin itong mga jellyfish na aking nakita. Baka kasi tamaan ako ng mga galamay nito sa paa ay mahirap na. Meron din ako nakita ang isang piraso na tagpian dito sa may gilid. Hindi naman kalakihan pero pwede ng pang ulam. Medyo kukunti ngayon ang huli sa baklad kaya nang wala na akong nakikitang isda, ako ay umuwi na.